So good day, my name is Eliza May Flores. So now, we will tackle this lesson titled Minimizing Challenging Behavior. So for this topic, pag-uusapan natin ang challenging behavior ng mga bata. Una, misbehavior is very common for young children. Normal lang talaga sa mga bata, especially sa early childhood stage, na magpakita ng mga maling asal minsan. This is because they are still learning how to control their emotions and understand rules. Pangalawa, these challenging behaviors are what educators are facing inside the classroom. Bilang mga future educators, dapat nating maintindihan na hindi mawawala yung ganitong situation sa classroom. Kasi may mga batang makulit, may mga nagtatantrums, at may hindi sumusunod sa instructions. Part ito ng reality ng teaching profession. Number 3, it is important for adults to practice positive reinforcement to encourage positive behavior. Ibig sabihin, instead na puro punishment, mas effective kapag pinapansin at pinupuri natin ang good behavior when children feel appreciated at mas uulitin nila ang tamang asal. So now let's move on to the objectives. At the end of this unit, matutulungan ng pre-service teachers na una is to identify challenging behavior of children. Kailangan marunong tayong makilala kung alin ang normal na behavior at alin ang kailangan na ng intervention. Pangalawa, understand children with their problems. Hindi lang natin titignan ng behavior, kundi aalamin din natin ang dahilan sa likod nito. Minsan, ang mga batang pasaway ay may mga pinagdadaanan pala sa bahay or may unmet needs. And pangatlo, uses strategies effectively inside our field. Dapat alam natin kung anong classroom management strategies ang gagamitin. Hindi pwedeng pare-pareho ang approach sa lahat ng bata dahil iba-iba sila ng personality at background. And lastly, let children know what is good and bad behavior. Importante na malinaw ang expectations natin. Kailangan alam ng bata kung ano ang tama at mali at kung ano ang consequences ng kanilang actions. So, what is challenging behavior? Ano nga ba ang challenging behavior? Ito ay isang repeated patterns of behavior that interfere with the child's learning or social interaction. Ibig sabihin, paulit-ulit na asal na nakakaapekto sa pag-aaral at pakikasalamuha ng bata sa kanyang classmates at sa teachers. Ito ay isang abnormal pattern of behavior beyond the expected norm for their age. So halimbawa, normal sa toddler ang mag-tantrum minsan, pero kung sobrang intense at madalas na nangyayari, maaaring ito ay isang challenging behavior na. Kasama rin dito ang repeated intense actions katulad ng tantrums, aggression, or severe defiance. Halimbawa, pananakit ng kaklase, pagsigaw palagi, o talagang hindi sumusunod sa kahit na anong instructions. This behavior disrupts learning, social interaction, and even safety inside the classroom. So, challenging behavior, it is a behavior that is difficult for adults to manage and may put others at risk. Kapag ang behavior ay nakakasagabal na sa daily routine at may possibility na may masaktan, kailangan na itong bigyan ng tamang intervention. So, hi everyone! So, I'll be sharing or tackling about the causes of a challenging behavior. So, alam naman natin na minsan yung mga bata is mahirap i-handle. May mga umiiyak, nagtatantrums, nagagalit, mahirap pasunurin sa instructions. Pero sabi ng The Royal Children Hospital 2018, most of the time, hindi ito dahil sa gusto nilang magpasaway or manggulo. Kasi kadalasan, alam naman natin na yung mga bata is hindi pa nila kayang i-verbalize yung nararamdaman nila and hindi pa nila kayang i-handle yung emotions nila. So, kaya naman, let's move on to the different causes behind this behavior. The first one is lack of social and emotional skills. Children may not have developed social or emotional skills yet. Also, they struggle to manage emotions like anger or anxiety. So, alam naman natin na hindi lahat ng bata is kaya agad i-handle yung feelings nila. Unlike sa mga adults, kasi sila is nasa learning stage pa lang. So, for example, may bata na gustong palaging mauna sa pila, pero hindi siya pinayagan ng teacher or
ng caregiver. Kaya bigla siyang nagtantrums, umiyak, nagtampo. Hindi ito dahil sa gusto niyang magpasaway, kundi kasi hindi niya pa kayang i-manage yung frustration nila. Kasi nga, hindi nila nakuha yung gusto nila. Minsan din may mga batang madaling magalit kapag kinuha agad yung laruan niya, sinisigawan niya or tinutulak yung klase. Pero kung titignan natin ng mas malalim, hindi naman ibig sabihin nun ay masamang bata na agad yun or mean kid na sila. Kasi hindi pa nga niya alam kung paano i-manage yung emotion nila ng tama. So, bilang teacher, ang role natin is turuan natin sila ng emotional literacy. Ano nga ba yung emotion literacy natin? Ibig sabihin nun is tuturuan natin silang kilalanin or pangalanan yung feelings nila. Pwede nating tanungin, are you angry because he took your toy? Kapag natuto silang magsalita tungkol sa nararamdaman nila, mas magiging kalmado sila. And we can also model calmness. Kapag kasi nakikita nila tayong kalmado, kahit may problema, natututo rin silang huminga at mag-isip bago kumilos. So, example is, may batang galit kasi naunahan sa swing. Pwede mong sabihin tayo as a teacher na it's okay to feel angry but let's wait for our turn. So, let you have your time next. So simpleng response na ganon is matutulungan natin silang mas i-handle yung emotion ng healthy. So, in short, kulang pa sila sa social and emotional skills. So, hindi ibig sabihin na masama ang ugali nila agad. So, it simply means that they need guidance to develop emotional control. So, the second cause is need for attention. So, alam naman natin na yung bata talaga gusto nila ng attention from teachers, parents, even classmates. Kasi para sa kanila is yung attention means love, safety, and importance. So, kaya minsan kapag hindi sila napapansin, nagiging makulit sila, maingay, or minsan nagkakaroon ng challenging behavior para lang mapansin. Diba? For example, habang nagtuturo ka, may bata sa likod na paulit-ulit nagsasalita or nagpapatawa. Kaya kapag pinagalitan mo, tatawa lang siya. Kasi nga para sa kanya, yay, napansin ako ni teacher. That's what we call negative attention seeking. Pero kung babaliktarin natin yon, kapag binigyan naman natin sila ng positive attention, mas nagiging motivated sila. So, example, kapag sinabi mo ng, wow, thank you for sitting quietly, or I like how you help to your classmate. So, nakakakuha sila ng positive attention at gusto nilang ulitin yon kasi nga, napansin sila in a good way. So, minsan, kailangan lang pala talaga nilang marinig yung simpleng bagay na, good job, or I'm proud of you. Kasi, pag hindi sila napapansin sa mabuting paraan, gagawa sila ng paraan kahit pa sa pamamagitan ng maling behavior, di ba? Kaya bilang teacher or as a future teacher, importante ang consistent positive reinforcement. The third one is short attention span and forgetfulness. So, young children get distracted easily. Also, they might forget instructions or rules. So, alam naman natin na normal din sa bata yung madaling ma-distract. So, halimbawa habang nagtuturo ka ng alphabet, tapos biglang may dumaan na pusa or kumatok sa room nyo. So, matik yon kasi, nandun na yung attention nila. Or minsan kapag sinabihan ng clean up your toys, tapos naglalaro pa sila, after 2 minutes, hindi naman ibig sabihin nun ay matigas na agad yung ulo. Baka
baka naman nakalimutan lang nila or na-excite lang sila sa paglalaro. Kasi, remember, preschoolers have short memory span. Hindi pa ganun ka-develop yung focus nila. So, instead of getting angry, we can use gentle reminders and visual aids. Example, gumamit tayo ng pictures or signals tulad ng kamay na nakataas kapag kailangan ng attention or a song para alam nila kung mag-uuwian na ba kasi kailangan na nilang mag-ayos ng gamit or tsaka signals para recess time na. So, pwede rin natin gamitin yung routine like when you hear this song, it's time to clean up. So, over time, nasasanay sila kasi their attention span slowly gets longer. Kaya, ang susi dito is patience and consistency. Kasi ang pagiging makakalimutin at madaling ma-distract ng bata ay parte lamang ng development. Hindi ito misbehavior. The fourth one is physical factors. Being unwell or tired, lack of sleep, and poor diet or hunger. So, sa simpleng gutom, pwede pala sa simpleng gutom, yung dahilan kung bakit umiiyak yung bata kada umaga. 'Di ba? Kapag ang bata ay pagod or may sakit, hindi talaga stable yung mood nila at yung focus nila. Example, may batang irritable, nagagalit kahit sa simpleng bagay lang, tapos later, malalaman mo pala na may lagnat pala yung bata na yun or kulang sa tulog kagabi. So, ibig sabihin, hindi lang emotional, pati physical state nila ay nakaka-apekto sa behavior. Kaya sa classroom, we must observe signs kung maputla ba yung bata, kung inaantok ba or kung walang gana. Kasi sometimes the best solution is not to discipline but rest, food, and care. So, pwede nating sabihin na it's okay, you can sit down for a while or drink some water. Remember, a healthy child is a calm child. Kaya mahalaga ang balanced meals, enough sleep, and proper rest para maiwasan yung tantrums sa bata. So, another factor ay yung environmental or yung family changes. So, changes at home or in routine can affect emotions. So, ang mga bata talaga ay very sensitive sa pagbabago ng paligid. Halimbawa, lumipat sila ng bahay or may bagong kapatid or baka naman naghiwalay yung parents. So, lahat yan is malaki yung epekto sa emosyon nila. So, may mga batang nagiging tahimik bigla, may mas lalong nagiging clingy, or yung iba naman mas nagiging aggressive. So, example, yung isang bata is dating masiyahin, biglang naging malungkutin na lang. Kapag kinausap mo pala is namimiss niya pala yung lola niya, yung nag-alaga sa kanya. So, nakikita mo at nararamdaman mo na behavior is not a random. It's their way of saying that I'm sad, I'm confused, or I miss something. Kaya, as a teacher, we must show empathy. So, pwede natin silang kausapin yung bata privately and yung mga parents nila para malaman kung ano ba talaga yung pinagdadaanan behind their behavior. So, sa classroom, we can give comfort, a hug, a listening ear, or a consistent routine para stable pa rin siya kahit may mga changes sa bahay. So, for the sixth factor is underlying developmental, social, or emotional problems. So, it may indicate deeper developmental or emotional issues. So, minsan, kung paulit-ulit na talaga yung challenging behavior, baka naman may mas malalim ito na dahilan. Pero, I want to emphasize this na teacher should never conclude or diagnose kasi hindi tayo doktor or psychologist. Ang role natin ay mag-observe,
mag-document at mag-refer. So, example, may batang nahihirapan or hirap makisama sa grupo, hindi makapag-focus or laging umiiyak kapag may activity. Hindi natin agad sasabihin na, ay, may special condition siya. So, ang tamang gawin natin ay mag-observe ng ilang araw, isulat ang patterns, mag-document, kung kailan siya nagre-react, anong sitwasyon, paano niya pinapakita yung frustration. Last one ay influence of current environment. So, the classroom or home setting may cause stress. So, kung stressful or magulo sa paligid ng bahay, syempre nagre-react din sila sa ganung atmosphere. Example, kung yung classroom ay sobrang ingay, walang rules at inconsistent sa schedule, malamang syempre magiging magulo rin yung mga bata. Pero kung organized, calm, at may clear na routine, mas kalmado at nagiging cooperative sila. Kaya bilang teacher, ang dapat nating gawin ay positive space ang classroom. Pwede nating ayusin yung upuan, lagyan ng routine chart, at gamitin yung kalmadong tono kapag nagsasalita. Pwede rin tayong maglagay ng quiet corner kung saan pwede silang magpahinga kapag overwhelmed na sila sa mga bagay-bagay. Ang classroom environment ay parang salamin. Kung chaotic, magiging chaotic din yung bata. Kung peaceful, mas magiging peaceful din sila. So again, challenging behavior can come from different causes. So every behavior of a child is a message. It tells us something about the child feels inside. So our role is to listen, to understand, and to guide them. So by understanding the cause, we can respond with empathy, patience, and proper support. So also remember that when children misbehave, they are not trying to give us a hard time. They are having a hard time. Good day everyone, I am Michelle Rivera and my report is all about factors affecting the occurrence of challenging behavior in preschool. So the first one po sa factors affecting the occurrence is the physical factor or how child body feels. Ito po yung pag may masakit sa kanila or pag may nararamdaman sila, ganon, nawawala po yung ability nila to stay calm. Ito po yung pinapakita nila through action yung mga nararamdaman nila. Kunyari po, masama yung pakiramdam example is masama yung pakiramdam ng bata. Syempre po ang ipapakita niya sa teacher or sa parents niya is matamlay siya. Kasi po masama po yung pakiramdam niya. Kasi hindi naman po always masasabi ng bata kung ano po yung nararamdaman nila. Sa age pa lang nila na yon. Hindi naman po agad nila masasabi na masakit yung ganito ko, masakit yung ganyan ko. So, ipapakita po nila yun through action. In short po, child behavior is often a reflection of their physical comfort. So, next naman po is personal and emotional factor. Ito po yung every child born with unique personality. Syempre po, yung mga bata is may kanya-kanyang personality or ugali. May iba po is merong mabilis pong mahiya, yung iba po is mabilis matakot, at yung iba naman po is mabilis frustrate pag hindi po nila nakukuha yung gusto nila or hindi po nila nagagawa yung gusto nila. For example po, yung bata is hindi po niya nakuha yung gusto niyang laruan na pinapabili niya sa nanay niya. So yung behavior niya po is parang magtatantrums siya kasi hindi niya po nakuha yung gusto niya. And then, for another example po is yung pag may pinapagawa ka po sa student mo. Kunyari po, may pinagawa ka pong activity sa student po na magdo-drawing po sila. So, ngayon po, may isa ka pong student na hindi niya po nagustuhan yung drawing niya, kaya po nagtantrum siya. Kasi po, hindi niya nagawa yung gusto niyang gawin. Yun po yung behavior is a way of expressing feelings they don't have words yet. So, the number 3 po is the life experiences. Para po dito yung mga bata is they like sponge. They soak up everything from their home or culture.
lahat po ng nararanasan nila sa bahay nila is may nadadala po nila sa school. Kumbaga po, mayroong gulo sa bahay nila or magulo yung bahay nila, ganon, nadadala po nila sa school yon. For example po is yung bata, lumaki siya sa bahay na magulo. Kumbaga po, syempre po, ang madadala niya sa school nun or yung magiging kilos niya sa school is magiging magpasaway siya, magiging magulo siya. Kasi po, yun yung nararanasan niya sa bahay nila. Yun po yung nakikita niya or yun po yung danas niya sa pang-araw-araw niya na buhay. Kaya yun po, yung nadadala niya sa school na nagiging pasaway siya. So, for in short po is lahat ng mga nararanasan ng bata sa bahay nila may tendency po na madala niya sa school. So, number 4 po is yung individual needs. Ito po yung mga basic survival needs ng mga bata. Siyempre po kapag gutom sila, pagkulang po sa tulog, and uhaw po sila, is hindi sila nakakapag-isip ng tama. So, kasama na rin po dito yung pag-aalaga at pagbibigay ng atensyon ng mga magulang sa bata. Example po, pag gutom na po yung mga bata, syempre, di ba, minsan nagtatantrum sila, minsan naiinis na sila or naiirita na sila kasi nga nagugutom na sila. And especially po, kailangan din po natin sila bigyan ng tamang gabay or tamang atensyon para po mas maayos po yung pagpapalaki natin sa mga anak natin. Lalo-lalo na po yung mga essential needs na, yun nga po yung mga pagkain, tubig, and yung may mga maayos sila na mga damit. Yun po yung mga kailangan ng bata para maging maayos at maging nasa maganda yung pagpapalaki po sa kanila. So, the last one po is the physical environment. Ito po yung tumutukoy sa mga bagay na nakapaligid sa bata sa loob ng classroom or sa paaralan nila. Syempre po, yung mga bata is sensitive yan sa mga nakapaligid sa kanila dahil mabilis po silang ma-irritate, mabilis po silang mapagod, and mabilis po silang mawalan ng interest. And nagkukas po yun sa pag-change ng behavior nila. Kunyari po, pag mainit sa classroom, syempre po pag mainit, may tendency po silang maging irritable, mangaway na mga bata. May tendency po silang hindi na rin sumunod sa teacher nila kasi nga po sobrang init, ayaw nilang gumalaw ng gumalaw. Kumbaga po, kailangan sa physical environment po natin is hindi masyadong mainit, hindi masyadong overloaded yung mga nakalagay, and dapat po meron silang saktong space na makakagalaw po sila na maayos para po hindi magkaroon or hindi maging stress yung mga bata. My name is Ashley Madumba and I am going to discuss what are the types of challenging behaviors in preschooler. First is ang defiance, the act or instance of defying. Or sa madaling salita, ito yung mga bata na mahilig magsabi ng no or ayaw sumunod sa rules. Sometimes, ayaw din nila makipag-cooperate at gumagamit pa ng salitang hindi magalang. Like for example, ako, as a teacher, inutusan ko yung mga students ko na pumunta sa carpet for storytelling. Pero meron akong isang student na bukod tangi hindi sumusunod kahit na paulit-ulit kong tawagin. At paulit-ulit niya sinasabi na ayoko magbasa, wala akong pake. Which is pagpapakita ng hindi pagsunod sa rules, hindi pakikipag-cooperate, at paggamit ng mga hindi magalang na salita. Pangalawa is ang fussiness, a quality of being overly careful or extremely hard to please. Ito naman yung mga batang mapili or choosy at mahirap pasiyahan. Yung mga bagay na parang normal lang sa atin is pwede nilang ikabother ng sobra. Usually itong nangyayari kapag hindi nila gusto yung pagkain or mga gamit na ibinibigay sa kanila. Like for example, si 5-year-old na si Lay ay sobrang mapili pagdating sa foods at pananamit. Pagdating sa pagkain, ayaw niyang kumain ng kahit na anong uri ng gulay, kahit na isalo siya sa kahit na anong karne. Sa damit naman, gusto niya lang suotin yung favorite color niyang blue t-shirts and shorts. Kahit luma at madumi ito at paulit-ulit ginagamit, is gusto pa rin niya suotin. Kapag pinilit mo siyang suotin ang ibang damit,
o kainin ang mga gulay, magiging big deal yun sa kanya at pwede siyang umiyak at mag-walk out. Pangatlo is hurting other people. The act of causing harm and pain to others. From the word itself, hurting. Ito naman yung mga batang nananakit physically and emotionally. Physically like panununtok, pananabunot, pangangagat, pangurot. Emotionally like panunukso or mga biro na nakakasakit ng feelings ng iba. Like for example, habang naglalaro si Bella ng building blocks, kinuha ni Adele yung malaking building blocks na ginagamit ni Bella. Dahil kinuha ni Adele yung gamit ni Bella, sinaktan naman ni Bella pabalik si Adele na nag-cause ng harm sa kanya physically. Ito namang si Adele, bumawi siya at tinukso ng kung ano-anong masasakit na salita si Bella na nag-cause din ng harm kay Bella emotionally. Pang-apat is ang temper tantrums. A very common irregularity in children's behavior, typically when anger is excessive relative to unmet needs. Ito naman yung mga batang dahil sa sobrang galit, hindi na nila makontrol. Sometimes, hindi nila alam kung bakit sila galit or ano yung gusto nila. Kaya bigla silang maglulupasay, magtatapon ng gamit sa paligid, or sisigaw ng malakas. Like for example, sinama ni nanay si Robert mag-grocery. Then habang nasa grocery store sila, may nakitang laruan si Robert at itinuro iyon at sinabing bilhin. Pero itong si nanay, dahil nakabudget lang yung pera niya para sa grocery, is pinakausapan muna si Robert na hindi mo na mabibili yung laruan na yon. Itong si Robert, nag-umpisang magalit hanggang sa sobrang nagalit na siya, hindi niya na makontrol, naglupasay, umiyak ng malakas at nagsisigaw sa grocery store. Good day everyone, I am Jamaica S. Samoy and today po, I will be discussing strategies in dealing with challenging behaviors in preschool. Number 1 is remain calm. May mga sitwasyon po talaga na susubukin yung pasensya natin, lalo na kapag makukulit yung mga bata or kapag nagtatantrum sila. Like hindi tumitigil sa pag-iyak or minsan nananakit pa ng kaklase. As teachers, kailangan natin maging kalmado kapag nagre-respond sa ganitong behavior or sa ganitong sitwasyon. Kapag hindi tayo kalmado, posible na masigawan natin sila out of frustration which can affect the child. Pwedeng matakot sila or ma-adapt nila yung emotions or behavior na pinapakita natin sa kanila. Kasi usually, nami-mirror ng mga bata kung ano yung nakikita nilang behavior sa mga adults. Kaya importante na mag-pause muna tayo, huminga ng malalim, inhale and exhale at i-control yung emotions natin bago tayo mag-respond. For example, may batang umiiyak ng malakas kasi ayaw niyang mag-share ng toys kasi usually pag bata is nasa egocentric stage pa yan sila. Instead na sigawan siya, pwede nating sabihin na in a calm voice na I see that you're upset, let's calm down first, then we can talk about the toy. So, next po is change the setting. Sa classroom, hindi talaga mawawala yung batang sobrang likot at magulo, lalo na during activity time or circle time. Minsan nadidisturb na nila yung ibang bata na gustong makinig or mag-participate. Kapag ganito, pwede nating ilipat muna yung bata sa ibang area or bigyan siya ng ibang task para ma-redirect yung attention niya. Importante lang na hindi niya ma-feel na napapahiya siya or pinapahiya siya or na-exclude siya sa klase. For example, habang nagkikwento si teacher sa circle time, may batang patakbo-takbo, ganyan, magulo, tumatayo at nanggugulo ng katabi. Pwedeng sabihin ni teacher or gawin ni teacher na, can you help teacher hold the storybook or pass these picture cards to your classmates? Para maging busy yung bata at mabawasan yung disruptive behavior niya. Third is teach them other ways to respond. Minsan ang mga bata hindi pa nila kayang i-express clearly yung gusto nilang
sabihin, like hindi nila na-verbalize, kaya nagiging aggressive sila or nagtatantrum sila. So instead na sabihan lang sila na mali yung ginagawa nila, dapat turuan natin sila ng tamang paraan or way kung paano mag-respond sa situation. Pwede natin silang turuan kung paano mag-ask politely, mag-wait ng turn, or mag-share. For example, hinablot ni Joshua yung crayon ng kaklase niyang si Diana kasi gusto niya itong gamitin. Gusto niya ding mag-color. Pwedeng sabihin ni teacher na, Joshua, next time you can say, Diana, can I borrow the crayon or can I use it after you? Pwede din mag-practice ng turn-taking activities during playtime. Next is practice positive reinforcement. May mga bata na nagpapakita ng challenging behavior dahil gusto nilang makuha yung attention ng teacher. Kaya importante na i-recognize natin yung mga good behaviors nila kahit maliit na bagay lang. Pwede itong gawin through rewards like stars, stamps, or simple praise. Kapag na-recognize yung good behavior, mas na-encourage yung bata na ulitin ito. For example, si Jamaica, kusa niyang tinulungan yung classmate niya na pulutin yung mga nahulog na crayons. Pwedeng sabihin ni teacher na, good job Mark for helping your classmate, at bigyan siya ng star stamp sa notebook niya or sa kamay niya. And ayun nga, yung mga bata kasi, pagdating sa bahay nila, ipagmamalaki nila yan sa parents nila. Ayan. So, 5 is, let parents know of recurring challenges. Hindi lang sa school natututo ang mga bata, kundi pati sa bahay at sa environment na meron sila. So, kaya kapag may napapansin tayong consistent na behavior or challenging behavior ng isang bata, importante na kausapin din natin yung parents nila. Pwede nating i-share yung observations natin at alamin kung may factors ba sa bahay na nakakaapekto sa behavior ng bata. Sa ganitong paraan, makakagawa tayo ng plan at together with the parents para matulungan yung bata. For example, may batang laging umiiyak or nagagalit kapag hindi nasusunod yung gusto niya during playtime, ganyan, or circle time. Pwedeng kausapin ni teacher yung parents at sabihin na yung mga napapansin niya na behavior ng bata, and pwede silang mag-plan together ng kung ano yung dapat gawin nila and na makakatulong sa bata. Number 6 is keep routines. Isa sa mga common causes ng challenging behavior sa preschoolers ay yung hirap silang mag-adjust sa pagbabago. Kaya importante na may consistent routine sa classroom. Kapag alam ng mga bata kung ano yung nangyayari sa buong araw, mas nagiging comfortable sila at nababawasan yung outburst or tantrums nila. For example, everyday ganito yung routine. Free play, clean up, circle time, snack time, and learning activity. Kapag nasanay na ang mga bata sa ganong schedule, alam na nila kung ano yung susunod na gagawin, kaya mas nagiging organized at calm ang classroom. Number 7, reflect on your responses. Bilang isang teacher, importante din na mag-reflect tayo sa kung paano natin hinahandle yung behavior ng mga bata. Pwede tayong gumawa ng reflection journal kung saan isusulat natin yung mga situations na nangyayari sa loob ng classroom at kung paano tayo nagre-respond sa mga behavior o sa mga situations. Sa ganitong paraan, makikita natin kung ano yung mga strategies na ginagawa natin na nagiging effective at kung ano pa yung pwede nating i-improve. For example, may batang nagtatantrums. Wow, tantrums na naman ang example ni teacher. During clean up time, sinubukan ni teacher na kausapin or ng calmly, in a calm voice, at tulungan siyang magligpit ng toys. After class, isusulat natin ni teacher kung ano ba yung naging effective strategy or kung may iba pang way siya na pwedeng gawin
next time para ma-handle ng maayos yung situation and kung ano ba yung nagiging behavior din ni teacher during those times na may nagtatantrums and may mga nagiging aggressive na bata or may challenging behavior na bata. So, ayun lang po. Thank you po for listening. So, good day everyone! My name is Lara Marie S. Tomas and now itatakal natin ang how to help a child with challenging behavior. So, as a future ACE teachers, alam natin hindi natin maiiwasan ang challenging behavior sa ating mga learners. Kaya narito ang 7 ways kung paano natin sila matutulungan. So, first here is be clear with expectation. So, to help students behave better, establish clear expectation on the first day by explaining the purpose behind every rules. So, sabi po dito, i-base natin siya sa isang classroom. So, importante na alam ng mga bata na kung ano ang rules at kung para saan ito. So, hindi lang natin sapat na sabihin na bawal tumakbo. Kailangan alam nila kung para saan yon at naunawaan nila kung ano yung rules na iyon. So, example, bilang ECE teachers, sa unang araw pa lang ng klase ay ipakita na natin ang classroom rules. At mas maganda na samahan ito ng mga pictures or symbol para mas madaling masundan ng mga bata. So, by this, pwede nating sabihin, mga anak, naglalakad lang tayo sa loob ng classroom. Para hindi tayo madapa at para hindi tayo masaktan. So, by this, ito yung nagiging way natin para sabihin natin sa lahat at para maging safe ang mga bata sa isang class. So next po is incorporate social and emotional skills training. So to reduce challenging preschool behaviors, integrate social skills training into your daily routine to help students express their emotion effectively. So turuan daw natin silang kilalanin ang mga feelings and emotions na nararamdaman nila bago pa ito maging tantrums or mauwi sa hindi magandang behavior. Bago sila mainis ng kahit na walang dahilan or biglaan, ganon. So, example, sa isang circle time, gumamit ng mga storybooks tayo tungkol sa pagkakaibigan o pag-socialize sa ibang tao or sa mga kapwa nila estudyante. So, pwede nating itanong sa kanila, nakita nyo ba si Nemo sa kwento na ito? Malungkot siya kasi wala siyang kalaro. Ano pwede nating gawin kapag malungkot ang kalaro natin? So, by this, makikilala nila yung emotion na nararamdaman nila. So, next is check in regularly with your students. So, implement regular check-ins to monitor their well-being, whether through simple daily feelings chart or individual morning session. So, huwag daw nating hintayin na mag-breakdown pa ang bata bago natin sila kausapin or kumustahin. Mahalaga at dapat na kinakamusta natin sila kahit sa mga simpleng way lang. Kagaya ng pagtatanong sa kanila pagpasok nila sa umaga. Pwede natin silang tanungin or kausapin kung kumusta ba ang gising nila o kumusta ang umaga nila. Pwede silang mag-point sa isang feelings chart kung sila ba ay happy, sad, o tired para alam mo kung sino ang kailangan ng extra care o extra lambing sa araw na iyon. So next po is promote positive peer-to-peer relationship. So, having healthy peer relationship is crucial for students' growth and development. And it can help prevent future behavior mishaps. So, promote positive peer-to-peer relationship daw po. Sabi dito, mas maganda na makapag-promote tayo ng positive relationship kasi kapag maganda ang samahan ng mga bata sa loob ng classroom o sa isang classroom, mas nalilesen yung away. Walang nagsasaksakan ng lapis or walang nangungulit sa katabi, yung nangangalabit, ganon, habang nagtuturo si teacher. So, example, mag-organize tayo ng isang
partner activities or collaborative play. Sabihin, as a future teacher, pwede kong sabihin, teacher wants you to work together to build the tallest tower using these blocks. Sa ganitong paraan, natututo silang mag-usap at magtulungan. Next is provide students with creative outlets. So encourage healthy development and emotional maturity by providing children with creative outlets such as unstructured play or art. This session allows students to express their thoughts and feelings constructively, especially when paired with social emotional training to help them reflect on and communicate their emotions. So, minsan, ang bad behavior ay bunga lang ng frustration na hindi mailabas ng isang bata or ng mga bata. Or may bagay na hindi nila agad nakuha, kaya napo-frustrate sila. So, example, kapag napapansin mo na nagiging restless na ang mga bata, bigyan natin sila ng time para sa free painting o clay time. Hayaan natin silang mag-mold or mag-drawing ng kahit ano para mailabas nila ang kanilang emotion through creative way. So next is consider other accommodations. If you have students that consistently showing signs of challenging behavior, it may be worth meeting with other schools professional to see if special accommodation might help. So, alam natin na every child is unique. May kanya-kanyang way sila kung paano matuto, may kanya-kanya silang way kung paano maglabas ng emotions and feelings. In general, lahat ng bata ay hindi pare-parehas. Iba-iba ang kanilang mga way kung paano mailalabas na yung mga emotions nila. Maaring ang gumaganang bagay para sa isang bata ay hindi gumagana sa iba. So, example, kung sa isang classroom may isang bata na laging nakikipag-away or kinukulit yung katabi, isipin natin na baka kailangan lang siyang ilipat ng pwesto. Dahil baka hindi yun yung katabing gusto niya or may iba siyang katabi. Baka ang gusto niyang katabi yung kaibigan niya or yung kakilala niya. Or baka naman mas gusto niya na. Next is consider other accommodations. If you have a students that's consistently showing signs of challenging behavior, it may be worth meeting with other school professionals to see if special accommodation might help. So, alam natin lahat na every child is unique. May kanya-kanyang way ang mga bata kung paano matuto, kung paano maglabas ng emotions and feelings. In general, hindi lahat ng bata ay pare-parehas. Ang gumagana sa isa, maaaring hindi gumagana sa iba. So, example, kung sa isang classroom may isang bata na laging kinukulit or nakikipag-away dun sa katabi niya. So, isipin natin na baka kailangan lang siyang ilipat ng ibang pwesto. Kasi baka ayaw niya dun sa katabi niya. Or baka mas gusto niyang katabi yung kakilala or kaibigan niya. Pwede rin natin siyang paupuin malapit sa atin kasi baka mas kailangan niya ng atensyon ng isang teacher. Another example, pwede rin nating i-partner ang isang batang mahiyain sa isang batang friendly para matulungan siyang makipagkaibigan din sa iba at makipag-socialize. So next is create a calm down area in your classroom. So sometimes simply giving student an area to retreat to when they're feeling frustrated or overwhelmed can help prevent bad behavior. So, mahalaga raw na maglaan tayo ng space kung saan pwedeng makapag-relax ang bata kapag overwhelmed na sa mga bagay-bagay o sa mga nangyayari. So, example, sa loob ng isang classroom, pwede tayong maglagay sa gilid or sa isang sulok ng isang calm down area or pwede rin natin itong tawaging quiet corner. And pwede natin silang bigyan ng stress ball o journal notebook
para may magagawa sila while relaxing. So, pwede natin sabihin sa mga bata na kapag feeling mo galit ka na or naiiyak ka na, pwede ka munang maupo dito sa ating countdown area hanggang sa maging okay ka na. Good day everyone, my name is Ken Forales and we will discuss the pyramid model for challenging behavior with Teacher Kenneth. Pyramid model for challenging behavior ay isang paraan na pinapatunayang epektibo para matulungan ang mga bata na matuto ng tamang paraan na makipag-ugnay at kontrolin ang kanilang emosyon. Hindi ito curriculum kundi isang pyramid model na maaaring gamitin na gabay sa paaralan, daycare center at sa bahay. At kailangan kasama at sang-ayon ang mga magulang o pamilya sa lahat ng gagawin. So, ito yung pinaka-una sa the pyramid for challenging behavior, which is yung foundation. Ito yung level na kung saan nandito yung mga caregivers tulad ng guro at magulang. So, yung foundation daw ay sinusuportahan lahat ng church sa the pyramid for challenging behavior, which aims to promote the young children's social emotional development and address the behavioral issue. For example, nagkakausap ng maayos ang teacher at ang parents para matulungan yung bata sa paaralan at sa bahay. Another example is binibigyan ng training at oras ang mga guro kung paano alagaan ang mga bata para magawa ng maayos ang kanilang trabaho. Dumako na tayo dito sa Tier 1 or Universal Promotion. Dito kasama na ang mga paraan na kailangan gawin para masigurado natin ang pag-unlad lahat ng bata. A. Nurturing and responsive relationship. Alam naman natin na ang pag-aalaga at pagbibigay pansin sa pangangailangan ng mga bata ay mahalaga para sa healthy development ng kanilang social at emotional. So, sa palagay nyo, bakit nga ba mahalaga ang social and emotional development para sa mga bata? Mahalaga ang social emotional development para sa mga bata para meron silang good relationship sa ibang tao. Kaya nilang makontrol ang kanilang emosyon para makapag-focus sa kanilang gawain. At alam din nila kung anong emosyon ang kanilang nararamdaman. So, pag mas na-develop pa ang kanilang social emotional development, ay meron na silang matatawag nating resiliency or resilience. Mahalaga din na ang mga tagapag-alaga ay bumubuo dapat ng good relationship sa mga kanilang batang inaalagaan, kanilang mga kasama at mga pamilya. Essential to healthy social development. For example, yung 4 years old na bata nagtatantrums pag hindi nakukuha yung kanyang gusto. Pero sa tulong ng kanyang teacher at parents, natutunan niyang sabihin ang kanyang nararamdaman. So that way, nalaman niya na hindi siya maintindihan ng ibang tao pag nagtatantrums lang siya. Includes relationship with children's, family, and team members. So, for example, sa children's muna tayo. Hindi natin papagalitan yung umiiyak na bata, kundi tutulungan natin sila kung paano nila ma-express ang kanilang sarili sa pagtatanong kung anong nangyari at bakit sila umiiyak. At punta naman tayong example sa family. Kinakausap ang mga magulang ng teacher tungkol sa mga ginagawa ng bata sa school. At punta naman tayo sa kasama or sa team members. Pagbibigay ng tulong sa mga katrabaho pag nahihirapan sila at free naman tayo. Good day everyone, I am Kenneth Carl P. Turano and now I will be discussing the Tier 1 Universal Promotion. And now let's move on to the letter B, the High Quality Environment. So basically, pag sinabi natin na high quality environment, yun yung lugar kung saan safe,
maayos, at supportive yung mga bata. So para mas malinaw, hahatiin natin yung high quality environment sa ilang key parts para makita natin kung paano nito natutulungan yung mga bata. First is yung physical design. Dapat maayos yung layout ng classroom. Halimbawa, may space sila para makagalaw. Clear yung learning corners. Madaling maabot yung gamit tulad ng reading books and learning toys tulad ng puzzles and blocks. So kapag ganito, mas independent yung mga bata, tsaka hindi sila easily distracted. For example, merong reading corner at meron ding play corner. So sa reading corner, dun yung mga batang gusto nila magbasa. Sa play corner naman, dun yung mga batang gusto nila maglaro. So para maiwasan yung pagkakagulo or maiwasang madistract yung mga batang gusto magbasa, nakahiwalay yung play corner. Next is yung environmental cues. Yung mga visuals gaya ng picture schedules, classroom rules, nakakatulong yon para maintindihan ng bata kung ano yung gagawin. Lalo na sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Halimbawa, yung picture schedule para sa clean up time. Para alam rin nila pagtapos na yung playtime nila. Next, schedules and routines. Importante rin na predictable yung gagawin ng mga bata. Halimbawa, pare-pareho yung oras ng circle time nila, ng snacks, at ng outdoor play. So kapag alam nila yung flow ng oras, mas kampante sila at hindi sila mapufrustrate. Halimbawa, kapag sabay-sabay yung task nila, syempre, mahirapan sila mag-cope. Ma-overwhelm yung bata kasi sabay-sabay papasok yung information sa utak nila. So para maging maayos, dapat alam muna nila yung magiging flow ng gagawin nila. Next is yung carefully planned transitions. So dito naman, yung smooth na paglipat na activity. Yun nga, tulad ng sabi ko, pag sabay-sabay yung task, ma-overwhelm yung bata and may hirapan siyang gawin yung iba niyang gagawin. So, para hindi sila magkagulo, pwedeng gamitin dito is yung countdown o kaya yung kakanta bago matapos yung playtime. So, nakakatulong to para hindi sila biglang magkagulo at maging maayos yung flow ng klase. Next is yung promoting engagement. So, alam naman natin, pag nagtuturo tayo sa klase, kailangan active at interested yung mga bata sa activities. Kapag invested sila sa learning o sa play, mas kukunti yung chance na maglikot sila at para mas mag-focus sila sa activity. Next is yung adaptations and modifications. So, minsan sa klase, merong mga batang may special needs or developmental delay, kaya pwedeng baguhin yung materials or instructions para makasali lahat or para maging inclusive yung classroom. Halimbawa, bigger crayons para sa may fine motor difficulty. Ayan. Next is yung keeping classroom rules simple and positive. Ayan. So, from the word itself, simple, simple lang at positive yung rules. Halimbawa, imbis na don't run yung nakalagay dun sa chart, pwedeng ilagay walk carefully. So, sa ganong paraan, mas malinaw sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Next is yung inclusive early care and education environment. So, lahat ng bata ay dapat maramdaman na welcome sila sa classroom. Kahit ano pang background o ability nila, dapat andon at mararamdaman nila yung sense of belongingness. Next, supportive home environments. At syempre, mahalaga rin na supportive ang bahay na ginagalawan nila. Dapat consistent sa rules at sa routines. At positive yung interaction ng parents at caregivers nila. So nakakatulong yon para ma-reinforce yung natutunan nila sa loob ng classroom. So next, the Tier 2, secondary prevention. So sa Tier 2, dito yung mga bata na medyo nahihirapan sila kahit maayos na yung environment nila
na ginagalawan. Tulad nung sa Tier 1. So dito, ginagawa nila para matulungan sila, yung mga bata is nagfo-focus sila sa social and emotional supports. So ito yung mga possible na strategies na pwedeng gawin. First is yung expressing and understanding emotions. So dito, tinutulungan natin yung mga bata na kilalanin at ma-express yung nararamdaman nila. At para maintindihan din nila yung nararamdaman ng ibang tao. Sa halimbawa, gumagamit tayo ng emotion cards na may happy, sad, angry faces. So kapag nakikita nila yung example, yung card na angry, matututo silang sabihin na galit ako rather than sumigaw siya o mag-tantrums agad. So nakakatulong yun para mas malinaw yung nararamdaman nila at para mas sanda rin silang makipag-usap sa iba ng maayos. Next, yung developing social relationships. So dito, tinuturuan natin yung mga bata kung paano makipagkaibigan at makipaglaro ng maayos. Halimbawa, sa group activities, natututo silang mag-share, mag-turn taking at gumamit ng mga polite words tulad ng please at thank you. So sa ganitong paraan, natututo rin silang makipag-cooperate sa peers at gumawa ng positive relationships. Next, problem solving. So dito, tinuturuan natin yung bata kung paano mag-isip ng solusyon sa mga problema. So ginagawa natin to step by step para mas malinaw at hindi maging overwhelming sa mga bata. Tulad ng anong naging problema, anong pwedeng gawing solusyon, at anong pinaka-effective na solusyon na pwedeng gawin sa problema. So dahil doon, natututo yung mga bata na mag-isip bago sila gumalaw or kumilos. Yung hindi agad sila magtatantrums at mas independent siyang humandle ng mga challenges niya. And lastly, the Tier 3, the tertiary invention. So sa Tier 3, ito yung para sa mga batang sobrang nahihirapan at hindi sapat yung Tier 1 tsaka Tier 2 sa kanila. So dito, intensive interventions yung ini-implement. So ito rin yung mga possible na strategies na pwedeng gawin. First, yung family-centered comprehensive interventions. Kasama yung pamilya sa lahat ng plano tsaka action. Halimbawa, pareho yung strategy sa bahay tsaka sa school. So ayun, para mas consistent yung approach. Kapag pareho yung ginagawa sa bahay tsaka sa classroom, mas mabilis matututo yung bata tsaka mas malinaw sa kanya kung ano yung inaasahan sa kanya. Next, assessment base. So bago tayo gumawa ng plano or intervention, kailangan alamin muna natin yung dahilan kung bakit may challenging behavior yung isang bata. Halimbawa, in-observe natin kung anong sitwasyon yung nakakapagpa-trigger sa kanya o may skills na kulang sa kanya tulad ng cognitive at motor skills. Kapag alam natin yung dahilan, mas tama and effective yung mga strategies na gagamitin natin para matulungan yung mga bata. Next, skill building. Dito, tinuturuan natin yung mga bata ng bagong experience para mapalitan ang problem behavior. Halimbawa, imbis na sumigaw kapag frustrated sila, tinuturuan natin siyang sabihin, kailangan ko ng tulong mo, ganyan. O gumamit ng ibang coping techniques tulad ng deep breathing. Sa mga ganitong paraan, natututo siya ng positive ways para i-handle yung emotions at challenges niya. So ayan, sa ganitong paraan, lahat ng bata, kahit anong level ng kailangan nila, ay natutulungan ng pyramid model para maging socially at emotionally ready sa buhay at sa loob ng classroom. Good day everyone, I am Desiree Valino. So minimizing challenging behavior can be very important to children
parents and teachers. According to Recchia and Lee 2013, isa sa pinakamalaking epekto ng hindi naagapan na challenging behavior ay social rejection. Kapag socially rejected yung bata, maaari silang mag-act out sa class, madalas makipag-conflict or away sa classmate, o di naman kaya ay umiwas or mag-withdraw sa social interaction. Kapag nangyari ito, mas lalong lumalala yung kanilang behavior at naaapektuhan ng kanilang social at emotional development. Kaya mahalaga ang early intervention habang maaga pa, inaagapan at tinutulungan yung bata para maiwasan yung long-term negative effects. For parents, ang challenging behavior ay hindi lang sa school nakakaapekto, kundi pati na rin sa daily routine sa bahay at community activities. Pero kapag na-minimize ang challenging behavior ng bata, mas nakakapag-focus ang parents sa kanilang overall development tulad ng learning progress, social skills, at kanilang emotional growth, imbis na nakafocus sa pag-manage ng misbehavior ng bata. For teachers, sa classroom settings, ang challenging behavior ay maaaring magdulot ng disruptions na nakakaapekto hindi lang sa isa, kundi sa buong klase. Kaya kapag na-manage ito ng maayos, maiiwasan ang interruption sa klase. It promotes positive and social behavior at magkakaroon din ng connectedness ang bata with school peers nila. At kapag naintindihan ng teacher ang function ng behavior or kung bakit ginagawa ng bata yung ganung behavior, mas makakapag-provide siya or makakagawa siya ng effective early intervention. At dahil dito, mabibigyan ng optimal learning experience ang bata. So overall, ang pag-minimize ng challenging behavior ay hindi lang ito patungkol sa pagdidisiplina. Ito ay patungkol sa pagprotekta sa social, emotional, at academic development ng bata at pag-support din sa parents at teachers na gumagabay sa kanila. Hello po, my name is Christine Jojo Osano at ang i-report ko po is example scenario of minimizing behavior. So, sa unang example po is sa first example po is during playtime, Johnny suddenly snatched a book out of Isaac's hands. This leads to crying, shouting, and a risk of hitting or kicking between the student. At meron tayong senaryo kung saan biglang inagaw ni Johnny yung libro kay Isaac. Dahil nga dito nagkaroon ng gulo at posibleng magkasakitan yung mga bata. So bakit nga ba ito ginagawa ng bata? Hindi dahil masama siyang bata, kundi dahil baka hindi pa niya alam kung paano mag-share ng maayos. Pwede rin nagpapapansin lang siya sa teacher o mga klase niya. Ang layunin natin dito ay hindi lang basta patigilin ng away. Ang goal natin ay turuan si Johnny ng tamang paraan para makuha ang gusto niya nang hindi nangaagaw. Ngayon, paano nga natin ito susolusyonan para mabawasan ng ganitong behavior? Una is remain calm. Dapat ang teacher ay kalmado lang. Huwag tayong makisabay sa galit ng bata para hindi lalong lumala ang situation. Pangalawa, teach others way. Imbis na sabihin, huwag mong gawin yan, turuan natin siya ng tamang sasabihin. Turuan natin siyang magsabi ng pwede bang makahiram? Pwede bang mag-share? Pangatlo is positive reinforcement. Kapag nakita natin ginagawa na niya ng tama, purihin natin siya o bigyan ng sticker, mas gaganahan siyang magpakabait kapag nararamdaman niya na na-appreciate natin siya.
So, sa ganitong paraan, tinutulungan natin silang bumuo ng magandang relation sa kapwa-bata at natututo silang mag-control ng kanilang emotions. Pumunta naman tayo sa ating pangalawang halimbawa, ang tantrums during transitions. Yung scenario po, when the teachers announce that playtime is over, a student starts screaming, crying, and throwing toys because they do not want to stop. So, ito naman yung scenario na kung saan kapag sinabi ng teacher na tapos na ang playtime, ang isang estudyante ay nagsisimulang sumigaw, umiyak, at maghagis ng mga laruan dahil ayaw pa niyang tumigil. Nangyayari ito dahil may mga bata na nahihirapang lumipat mula sa isang activity patungo sa isa pa. Na-overwhelm sila sa emotions nila at hindi pa nila alam kung paano ito i-handle ng tama. So, yung goal natin is maiparamdam sa bata na safe sila sa pamamagitan ng paggamit ng mga routines at pagbibigay sa kanila ng space kung saan pwede silang kumalma. So, paano nga ba natin ma-minimize yung behavior ng bata? Una is use transition activities. Gumamit tayo ng mga clean-up song o timer para alam ng bata na malapit nang matapos ang activity at hindi sila mabigla. And kung sumisigaw na yung bata, dahan-dahan natin silang i-guide sa isang calm down area na may mga stress balls or mga pang-calm down ng mga laruan para maturuan silang kumalma. And gumamit rin tayo ng mga pictures o charts para makita ng bata kung ano nga yung mga eksaktong susunod na gagawin sa mga kanilang schedule. And pagkatapos kumalma ng bata, is mahalaga din natin kausapin sila tungkol sa nararamdaman nila para maturuan sila na magkaroon ng self-control sa susunod.